Po natin ang National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, ALTODAP, si Sir Melencio Boy Vargas. Sir, magandang umaga po, Christian at Robert sa Gising Pilipinas. Good morning, sir. Ay, magandang umaga po, Sir Robert at Sir Christian. Opo. At yan yung taga-subaybay, taga-pakinig. Salamat po. Sir, malinaw na ba sa inyo na natalakay itong PUV service contracting na magsisimula sa April 15? Actually po, nung isang beses po, kausap namin, nung nakaraan na linggo po, kausap namin si Chairman Vigor Mendoza II na kung saan, isa po na natalakay po namin yan. Ito pong gagawing service contracting, ito po yung net. Pag sinabi pong net contracting, maniningil pa rin po sa pasahero. Okay. Opo, tapos po, ang pasahero, may 20% discount. Opo, at ito po, medyo nakakaano lang po ng konti dahil unang-una, actually, yung pong budget ng service contracting ay, kung tutusin, ay parang 800 million. Pero ang nangyari po, humingi po sila ng tulong sa ating kagalang-galang na presidente na dagdagan po itong pondo ng service contracting na dapat po umabot ng 3 buwan o 2 buwan ito, para mahigit na makatulong po sa ating mga driver at mga pasahero. Lahat na po, pati po yung operator, matutulungan ito dahil po kasi siyempre, pag po naningil kayo, may kita na kayo, tapos per kilometer pa po yung babayadan ng gobyerno. Kaya po yung mawawala sa driver ay mapapalit na po yun. So sa ganitong sistema, definitely, Sir Boy, hindi magiging dehado sa mga driver. At hindi po, ang driver po, sigurado na pong may uuwi sila dahil nga po may babayad ang gobyerno. Tama. Yung pong nawala, ay doon po kukuha doon sa bayad po ng service contracting. Ang inanulinaw lang po namin dito, sir, para sa kaalaman po ng kasi sinasabi po natin, kailangan po ng GPS para ma-monitor. Alam mo, nakakatuwa naman po yung ating kagalang-galang Chairman Atty. Vigor Mendoza na kung saan kinausap niya po yung mga, minitingnan niya po yung mga GPS na kung saan wag niyong masyadong mahalan yung singil doon sa mga operator. So, at magpa-purchase po namin, kasamang Obet Magsin na kung saan, sabi po namin dapat every 3 days payout na tayo dahil kung tama. 1 linggong payout, hindi po kakayanin ng driver yan. Opo. Tsaka ibig sabihin nun, Sir Boy, gagastos pa rin po ang mga operator para lang makabili noong gamit para sa GPS. Actually, sir, yung mga modern po, may mga GPS na yan. Opo. Kailangan po may accredited na GPS po, ang LT5. Doon po kayo. Hindi po kami bibili, sir. Yung mga iba na gustong sumali na yung pong traditional, ay lalagyan lang muna. Parang pahiram po yun, tapos babayaran mo po ng monthly. So Magkano yan? Ay, sorry. Magkano, Sir Boy, yan? Baka po magkamali ako, pero ang pinag-usapan po namin, ang sinabi po ni Chairman Vigor dito, kinausap po daw niya na sana nga po, hinihikayat po niya na sana po ang ibayad na lang namin sa GPS, 500 per month, per unit. Nalinaw din po ba sa atin kung sino-sino mga PUV ang maaari pong sumari dito sa programa? Mga traditional jeep ba? Mga modern jeep? Pati po mga UV Express at mga van pwede rin pong sumari dito? Sir, sa jeep po sa amin, kasama po sigurado na po, kasama po ang traditional, kasama na po yung modern dito. Wala pong kaya lang yung difficulty po, yung ang mangyayari lang po dito, halimbawa po yung modern 40 pesos per kilometers. Opo. Baka po magkamali ako or yung pong traditional hindi po 40% ang ay bibigay per kilometer. Mababa po ng konti ang traditional. Pero okay na rin po yun. Pero ang binabanggit po doon sa mga news report, sir, nasa 40 to 100 pesos kada kilometro yung ibibigay. Tama po kayo. Sa modern po yun, sa modern. Opo, kasi modern. Opo, sa modern. Iba-iba ang rate. Ako nagkamali, pero din pong ang medyo mababa po lang ng konti yung traditional dahil kasi unang-una, sir,
mga sir, una-una po kasi, yung modern kasi may aircon po yan, kaya mabigat pong dali ng ano. Oo. Dalawa po ang inaanuhan ng diesel niyan. Tapos, off-peak hours lang ito, Sir Boy. So, bang anong oras ito? Yung usapan ninyo? Ang nung pong pinag-usapan namin yan, ang sinasabi po, yung pag-uusapan po namin uli, dahil kasi nung pinag-usapan po namin yan, maghapon eh. Pero ang sinasabi po ng LTFRB, kailangan po talaga, kaya po ginanyan, dahil para po dun sa peak hour, ay talaga pong maservisyohan natin yung ating mga mananakay. Opo. Siguro po, lilinawin namin uli yan, dahil kasi nga po, dun sa sinabi ng ating Pangulo, na during peak hour, no? Opo. Pero ang pagkakaalam ko po, merong oras or meron pong ilang kilometers na kailangan maano mo po yung kilometers na yon para mabayaran ka ng buo po. Halimbawa, sinabing 100 kilometers ang kailangan matakbo mo, kaya po tayo may GPS. Kailangan po maghapon 100 kilometers ang matatakbo mo. Opo. Pati yung detalye, Kaboy, doon sa dahil nga meron ding in-announce ang Pangulo na yung mga pasaherong sasakay doon sa mga PUV na under ng service contracting program ay merong 20% discount sa pamasahe. Paano malalaman po ng mga commuter na yung mga PUV na sasakyan nila ay nasa ilalim ng ganong programa? Siguro po, ang gagawin na lang namin dyan, ang isasuggest po namin, makipag-ugnayan po kami at lilinawin po namin lahat yung guide na. Kasi sa totoo lang po, nagumagawa pa po ng guidelines ang LTFRB tungkol dyan. Siguro po ang gagawin namin para tama naman po kayo, napakaganda po yung sinabi nyo. Dahil sa akin po, ang gusto ko lang dyan, lagyan po namin ng mga na yung po aming mga unit, lagyan po namin sa harap ng kahit kokomban po na Opo. service contracting. Oo. Diba, Para sir? alam. Opo. Ang ganda po ng tinuran nyo. Opo. At saka Sir Boy, paano yung paano ba ang naging usapan po natin kung ang mga driver at operator po ba ang magre-rehistro ng mga sarili nila na sumali sa programa? Kasi ang sinasabi po dun sa anunsyo, dito sa Metro Manila sa inisyal na implementasyon, 50,000 driver at 1,000 operator yung maikinabang. I'm sure higit pa po doon ang bilang ng mga driver at operator ng PUV dito sa Metro Manila. Sir, siguro doon sa mga nakakonsolidation na, madali na lang, sir, no? Kaya siguro sinasabing 1,000 na operator lang. Dahil kasi halimbawa, sir, ako, yung korporasyon ko na itinayo, actually, CPC na ako, no? 45 units yung sa akin doon. Kaya isang operator na lang ako, sir. Sa bagay, Ganun po. oo. Depende sa kung gaano kadaming hawak mong linya. Yung mga entity na po, ang pupunta sa LTFRB na para po sila, nasasali sila. At titignan po namin yung mga rota, kung saan rota, yung meron pong service contracting. Kaya kailangan po siguro bago mag-15, lumabas na po yung guidelines ng gagawin ng LTFRB rito. Opo. Pero pinapadali na po ito, mga sir. Mamaya, mukhang mamaya yung announcement ng DOTR dyan Nadagdag detalye. Kailangan kasi may para press con sila dyan. Tama po kayo dahil siyempre inantay lang muna yung pronouncement po ng ating kagalang-galang na presidente tungkol dito po na papasalamat din po ako dahil tinutugunan po yung problema. Ako nga po, ang suggestion ko, sana po pag-aralan ng mabuti ng DOTR at ng ating ng Malacanang na kung talaga po gusto natin matulungan at sa crisis na to, itong ating mga driver. Sana po kung mausap na lang sila ng mga oil companies, doon na lang po nila ilagay yung pera para sigurado pong magamit talaga ng mga driver ng PUB itong kaysa po yung magbigay tayo ng pera na halimbawa po pinadaan sa DSWD na talagang sa ngayon po kung makikita natin napakarami po rin reklamo dahil unang-una marami pa rin pong hindi pa nakakakuha. Sa inyo po ba? Ang inaantay po ng iba yung special payout. Sa mga Pero miyembro po ba LTFRB ninyo? po, Kaboy, may mga hindi pa rin nakatatanggap sa mga members po meron ninyo? pa po. Yung pong mga sinasabi nga sa amin, yung iba, inaantay nila yung special payout. Pero ang problema po sa special payout, isang araw lang, napakadami pa po rin hindi nakakakuha doon sa DSWD po ang pinag-uusapan natin dito, Opo. yung IIC po. Wala pa Kasi yung sa LTFRB DOTR. po, malaki pong kaibahan ng LTFRB, yung fuel subsidy po namin. Actually po, yung mga sa amin po, yung mga entity po na mga para sa operator, nailagay na po, nakuha na po ng iba at pinamimigay na po doon sa mga operator, no?
halimbawa ako po, entity, yung pong halimbawa, 45 units, nabigyan na po kami noon at ibabahagi na po namin sa mga operator. Pero yung driver po, nag-aantay na lang dahil tinatanong namin kung kailan na mape-payout po sila, na ilalagay na po sa e-wallet account na po nila. Lahat po na isinagmit naming mga listahan sa LTFRB, may e-wallet account po. Kaya diretso po sa driver. Bukod po yung makukuha ng driver, bukod po yung makukuha ng operator. Sa LTFRB, sa site po ng DOTR to, LTFRB. Mga sir. Oo. And then, Sir Boy, dito sa programa na ito ng pamahalaan, sa panig po ng AltoDAP, ay satisfied na kayo dito. Kumbaga nakikita natin na ito talaga yung magpapalabas ulit, magpapabiyahe ulit sa ating mga jeepney drivers at makasakay man lang ng mga pasahero natin na nagsisiksikan po talaga at naghahabulan ngayon sa Opo. pagsakay, Sir Halos Boy. wala po kasi talaga sa ibang kalsada eh. Tama po kayo mga sir na baka ito po yung maging solusyon, At siguro po along the way, mapag-aaralan pa po ito kung paano po mapatatakbo ng maganda to. At may sinabi po yung ating Pangulo na magalaking tulong din po yun. Sinasabi niya, magkakaroon po yata ng discount at 10 pesos. 10 pesos per Pagka nagkaroon liter. po yan, baka po yung pasiglahan ng mga driver natin na naghihirap na, yung ba, umiiyak, ay baka po maibsan na. Opo. Dahil po, ngayon lang po nangyari to. Sir Robert, Sir Chris, ngayon lang po nangyari to na parang ang mga driver po ay namalimos. Nung po naman nakaraan na pandemic, hindi naman po kami ganito no? Pero masahol pa po sa pandemic itong inabot namin sa ngayon. Kaya ako po ay talagang, kaya nga po minsan may kumukumbinsi sa akin na tumama sa welga. Sabi ko, hindi panahon ng welga to. Panahon ng crisis to na kailangan tayo magtulong-tulungan at huwag natin pahirapan ang ating mga mananakay at mga commuters. Doon sa service contracting, Sir Boy, na-discuss sa inyo yung mode of payment nila sa inyo? Kung paano? Actually po, sinuggest namin yan ni kasamang Obet na sinabi namin na sana sir, aga-agahan nyo yung payout. Kaya nga po siguro, yung 3 araw, pagdating ng 3 araw, payout na, ay pwede na po yun. Kasi dati po, nung service contracting noon, na hindi pa si Atty. Vigor Mendoza yung Opo. actually, meron pa nga pong iba na hindi pa nakakuha doon sa service contracting Meron pong na-pending. Pero sa ngayon po, yun nga po yung nung kinausap namin siya, talagang kinalakay po namin na kailangan, sir, sana pagbigyan nyo kami na 3 araw mag-payout na tayo. Huwag po natin paabutin na 1 linggo dahil pag inabot po, sir, ng 1 linggo, hindi po namin kakayanin yan dahil unang-una, siyempre, ibabayad po namin sa diesel. Okay. Sige, sir. Abangan natin yung official announcement regarding sa IRR nito ng DOTR para po mapakinabangan din po ng ating mga kababayan at ng mga drivers natin, operators, itong programa na ito. Maraming mag-aabang dyan. Correct. Sir Boy, maraming salamat po. Salamat, sir. Ay, maraming din salamat po sa inyong dalawa at mabuhay po kayo. God bless po. God bless po talaga. si Sir Melencio Boy Vargas, ang National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o AltoDAP. Partner, 2 time please.